Nasaan ang simbahan ko? May mga tao na nagtatanong, kaugnay nga doon sa tanong na kung ano ang religion ko, kung nasaan nga ba ang simbahan ko? Ang simbahan ko, kapatid, ay narito sa kalooban ko. Hindi ko kailangan pumunta sa iba-ibang lugar para ako ay magsamba. Ang bahay kong ito ay tinatawag kong sagradong bahay or sagradong balay, depende kung Tagalog or Bisaya. At dito ako nagdarasal doon sa attic ko, doon sa altar. At karamihan ng panahon ko ay nandito lang ako. Hindi ko masyado gustong lumabas, gustong umalis. Mas safety pa nga ako mula sa mga tentasyon sa mundo kapag nandito ako sa loob ng bahay ko. Maraming simbahan nga sa ngayong panahon ay nagiging lugar nga na kung saan pa mas matitintal or mabibigyan ng mga tentasyon yung mga tao. At palagay ko ang mga ilan sa inyo na pumupunta nga sa mga simbahan ay nakakaalam sa mga sinasabi ko na minsan may kabastusan. Lalo kapag halimbawa walang dress code dun sa mga simbahan, mas nagdadamit nga ng sexy yung mga babae. Tapos minsan may nagyayabangan kahit na hindi naman karapat-dapat na magmumukhang mayaman sila pero yung pala ay nagyayabang lang sila. Tapos pag alis ng simbahan ay balik na lang sa dating gawi sa mga bisyo. Pero kapag dating sa Sunday o di kaya sa Saturday kung sabadista ka, ay napakabait ng itsura. Para sa akin, kaya nga kadalasan ay nandito na lang ako kasi mas magkakaroon nga ng kasalanan ang tao kapag halimbawa makipaghalubilo siya sa mas madaming tao. Hindi ko naman sinasabi na hindi kayo dapat makipaghalubilo sa mga tao pero mag-ingat lang talaga tayo. May dahilan din kung bakit yung mga tao sa unang panahon ay pumunta sa bundok para sila ay magpakabanal. Lalo na yung mga may mabibigat na kasalanan tapos gusto nilang makabawi, naging ermitanyo sila. Pupunta talaga sila sa gubat hanggang mamatay na sila. Hindi naman kailangan na magpakamatay tayo sa bundok pero usually kapag nasa bundok ka at malayo ka sa maraming mga tao ay mas makakapag-isip ka ng tama at hindi ka masyado magkakaroon ng mga tentasyon kasi halimbawa wala kang ibang makakaaway at wala ka rin iba na makakasiping so hindi ka magkakasala. Wala kang mapatay, wala kang malande, wala kang manakaw, lalo kapag malayo yung mga tao sa'yo. Mahirap din magchismis kapag wala ka namang kasismis, di ba? At wala ka rin masyado na mapagchichismisan. Kaya nga ang lahat ng mga spiritual or at least nagsiseryoso sa spiritual ay meron silang sariling lugar na hindi sila magpapapasok ng mga tao masyado at piling-pili lang ang mga papapasukin. Ganyan naman talaga ang kalakaran mula sa una pang panahon dun sa mga spiritual na mga grupo at meron pa ring mga gumagawa niyan pero karamihan ay medyo nakukurap na at ganyan talaga merong tentasyon na darating lalo kapag dumami na ang mga naniniwala sa isang spiritual na guro kasi mas lumaki yung kapangyarihan mo ay mas lumalaki din yung mga tentasyon. Ang mga tao na mabibigyan ng mga spiritual na kapangyarihan ay magkakaroon ng kapangyarihan na makahalina sa maraming mga tao dahil nga sa mga salita nila. Na makakabuo sila ng mga bagay, mga katuruan na papaniwalaan ng mga tao at makikita na okay, maganda yung mga aral na tinuturo niya at nasa sa tao na mismong nagtuturo kung paano niya gagamitin ang kapangyarihan na yan. Merong pwedeng gawin sa tama, merong pwedeng gawin sa mali. Maganda sana ay palaging yung tama ang pipiliin natin. Pero nandyan na nga ang tentasyon mga kapatid. Lalo na sa mga spiritual na may kapangyarihan nga din manggamot o gumawa ng iba pang mga milagro. Kailangan talaga lubusan ang ating pag-iingat. Kung sa gayon, ang mga tao ngang may kakayahan na yan, sila ang mga nagtatatag ng simbahan. Sila ang nagtatatag ng mga sarili nilang grupo at ang grupo na ito ay lalago depende sa kung ano ang direksyon nila na ibibigay dito sa grupo na ito. Gayunpaman, kung titingnan talaga natin kung ano yung sinabi ni Hesukristo, hindi naman niya gustong magtukod ng isang simbahan katulad sa mga simbahan na nakikita natin ngayon sa mundo. Ang paninindigan ko ay nagturo siya ng isang spiritual na pamamaraan para makaabot tayo sa kamalayan na mayroon siya. Ang mga tao kasi kapag hindi nila mabuksan ang sarili nilang spiritual na pananaw ay susunod lang sila sa tao na mukhang matalino o maganda ang kanyang pagsasalita na nakakapagtagni-tagni siya ng mga iba-ibang skriptura o Biblia, mga berso o bersikulo na maganda pakinggan, pero hindi naman yan sana ang basihan sa kung ano talaga ang isang simbahan. Ang paninindigan ko ay may mga tao na nakakuha doon sa gusto talagang sabihin ni Kristo na yon, pero iilan lang sila. Hindi ko inaasahan na maraming tao ang makakakuha doon sa sinasabi ko. Kaunti lang talaga ang makakaalam doon sa katuruang ito dahil sinasabi ko sa inyo kung paano yung direktang spiritual na karanasan na maabot nga natin yung kamalayan na gusto ni Kristo na yon. Noong tinanong ni Kristo kung saan nga ba tayo dapat magsamba, akala ng iba na kailangan nasa tuktok sila ng bundok, pero ang sabi ni Hesukristo na kung sino man ang sasamba sa Diyos Ama na spirito ay dapat magsamba sila sa spirito
at sa katotohanan. Ibig sabihin ay hindi naman nakabase ito sa lugar talaga kung saan tayo magsasamba, kundi ang lugar na pinagtitirhan natin ay magiging banal dahil sa sarili nating kalooban. Bagamat sinasabi ko nga sa inyo na maganda ang meron kayong sariling lugar, halimbawa na malayo sa mga tao, na kadalasan nga ay nasa bundok, pero mas importante kaysa dyan, kasi halimbawa kahit nasa bundok ka pero nagdala ka naman ng mga tentasyon mo at ginawa mo pa rin ang kasalanan, wala ring kwenta. Kumbaga, figurative yung bundok na gagawin natin kung sakali, pero pwede ring literal at figurative na gawin natin kung ano ang karapat-dapat na maihiwalay natin ang sarili natin mula sa mundo sa lahat ng mga kasamaan nito. Alam ko mahirap gawin yan para sa ating lahat mga kapatid, pero yun ang pinaka-essence ng pagsamba. Yung panatiliin natin ang ating kabanalan sa ating araw-araw na pamumuhay. Kahit hindi pa Saturday or Sunday, ay gawin natin kung ano ang tama at iwasan natin ang mali sa araw-araw nating buhay. Sa ganyang paraan, kahit sa sarili nating bahay, ay simbahan na yan at nagsasamba tayo sa Diyos. Makakatulong din naman kung meron tayong mga makakasama na mga kapatid na nagtutulong sa atin para mag-improve nga sa sarili natin sa pangkalahatan papuntang langit. At yun naman yung purpose talaga ng isang simbahang grupo. Kung hindi ganyan ang nagiging purpose o yung gawain ng isang simbahan na naaaniban mo, tanungin mo yung sarili mo, bakit ka nga ba nagsali pa dyan kung hindi ka naman natutulungan doon sa paglago mo sa ganyang paraan? Ang tinuturo ko dito ay lampas sa kung ano yung iniisip ng mga tao sa kahulugan ng simbahan. Kasi hindi ako nagkakahon sa mga tao na dapat ganito lang ang religion mo. Ang tinuturo ko dito ay ang pagsimba na walang relihiyon. Oo kapatid, posible yon na makasamba tayo sa Diyos na wala tayong relihiyon. Pero mas mahirap arokin sa tao kasi nga ay sanay yung mga tao na pangkapitan nila yung pangalan o yung imahe para lang meron silang idea sa kung ano yung iisipin nila papunta sa Diyos. Pero gamit nga ng free third eye meditation na tinuturo ko ay pwede nating direktang danasin ang katotohanan ng Diyos at lahat ng iba-ibang mga spiritual na bagay para tayo ay makasamba sa Diyos ng walang relihiyon at maabot natin ang kabukasan ng ating kamalayan na kahit nasaan pala tayo ay pwede na tayong magsimba. At ang mundo, buong mundo natin ay ang isang simbahan. Sa lahat ng araw tayo ay nagsisimba at ang Diyos ay sa kalooban natin nagtira. Kapag mapalalim mo na ang karanasan mo sa spiritual, sa pagme-meditate palagi at pagsunod sa mga sinasabi kong payo, matutuklasan mo kung ano ang sinasabi ko kapatid. Isa lang ang simbahan nating lahat. Ito ang ating spirito na mula sa Diyos. Salamat kapatid at God bless.